Hello mga stories, welcome sa ating content. So, magre-review at magre-react tayo tungkol sa yung kwento ni Attorney Les Paul. Attorney daw siya sige. At saka i-react tayo tungkol sa mga kabataan ngayon na hanggang ngayon hindi pa rin alam. Okay. So, yung iba hindi alam sa pagtawid, minsan wala siyang pake. Yung iba walang pake sa pagtawid na hindi pa alam, hindi niya alam nung paano maging disiplina sa sarili. Hindi niya alam sa ganyan na naintindihan ko naman yun. Sige, magre-react tayo tungkol ito kay Sir Les Paul. Okay? Galing ito kay Les Paul. Minsan ba napapansin, parang hindi nag-iisip ang ibang mga tao. Or sabihin na natin nag-iisip naman. Pero hindi to the extent na nare-realize nila na yung choices nila will affect other people. Let me explain. So, kanina, nasa may stoplight ako, green na, pero may estudyante na tumawid pa rin. Yung babaeng yun, mukhang may edad na rin, hindi naman siya bata eh. Kumbaga siguro nasa senior high na yun or college. Okay. So I know na alam na niya pag green, go. Pag red, stop. Siyempre, Hindi lahat kasi ng hindi lahat ng mga should I say na mga young adults ay hindi sila aware sa mga hindi siya aware sa mga traffic rules, especially yun. Well, don't get me wrong, sir, may point ka naman doon. Pero meron kasi may mga estudyante, yung mga estudyante na hindi talaga alam. Mostly hindi alam, yung iba naman na wala sila, hindi sila aware sa mga, yung mga traffic rules, let's say yung mga yung mga traffic lights, let's say pag, kaya minsan, umaasa sila or sabi natin, umaasa sila sa mga enforcer na stop ko muna, ganun stop ko muna ani mo muna ganito na doon sila umaasa di ba? Yun yung kaya minsan pag walang enforcer na yun, basta na lang tatawid kasi hindi niya alam nagigets mo? Di ba Kaya hindi sila aware sa mga kapaligiran minsan wala silang pake. Kaya minsan lalo ako nalungkot yung naalala niyo yung nagda-drive ng e-bike. Yung parang ikaw nagda-drive ka sa ganitong highway na bigla na lang susulpot yung e-bike na pa ganun, 'di ba, na hindi naman tumitingin, 'di ba, kaya minsan talaga na kailangan na ng lisensya, pero yung iba tutol sa ganyan kasi may iba sabi niya na yung iba ang dinadahilan, hindi, bakit yung magagawa ng lisensya kasi, palibasa kasi kayo, puro kurakot lang yung, dinidiskitahan yung mga, yung mga gumagamit ng mga e-bike, hindi naman yung point dun Ang point na kasi, kaya nga meron tayong lisensya, is for, for safety naman sa mga motorista, di ba? Yun. Di ba? Kaya nakakalungkot kahit yung mga minor de edad talagang pag gumamit ng e-bike hindi siya aware sa mga traffic rules, yun yung sinasabi ko. Kaya every time kahit yung mga yun nga same thing do sa mga kabataan lalo na pagtatawid siya, lalo na sa pedestrian lane, hindi siya aware sa mga dumadaan. Kaya nakakalungkot isipin na hindi siya tumitingin, basta lang tatawid na lang kasi kahit tumatawid naman ako kahit pedestrian lane na nasa tama naman ako. Hindi naman yung point yun ang point yun yung hindi naman ikaw dito ma-aksidente pati yung
ang agrabyado, yung sinagasaan ka ano unang-una, may mga trabaho naman, may mga trabaho naman, may pinabubuhay, tapos ikaw ang nag-aargabyado dahil lang sa pagtawid mo. And now, ito, don't get me wrong, hindi lahat ng pedestrian ay may tama, okay? Kailangan, tumingin ka muna bago ka, bago tumawid sa ganyan, di ba? Dapat maging aware ka sa na lahat ng paligid mo sa lahat ng paligid mo sa yung kapaligiran mo ay aware ka. Kaya minsan talaga na yung iba sa mga estudyante, tutok ka sa ganito. Ano ba? Ito. Ay tutok ka sa ganito, ganyan. Naglalakad ka. While naglalakad ka, tapos minsan nga, may tatawid ka sa ganyan. Tatawid ka sa kalsada na hindi mo alam, may sasalubong pala sa na may iba naman na may bubusit. Tapos wala kang pakialam nung maglalakad ka. Tapos mamaya, may hindi ka nagtumitingin. Tapos magawa kang PQ sa harapan niya. Ang daming ganun. Isa wala siyang pake. May mga ganyan. Kaya nakakalungkot isipin yung mga kabataan kasi mga kabataan minsan wala silang pakialam, minsan wala silang ganyan. Kaya na hindi sila aware sa mga kapaligiran ng mga tao eh. Yun. At nakakalungkot din. At saka ang kasalanan dyan, lagi ang mga motorista na. Yan din yung point ko din dun. Tuloy natin to, tuloy. Siyempre, tatawid ka lang pag red. Oo. Pag tumawid ka ng green, hindi naghahanap ka ng disgrasya, di ba? A few seconds after that, nakita naman akong babae na nakaangkas. Lahat siguro siya sa school. Ngayon, meron siyang plastic. Siguro pinagkainan niya. Oo. Tinapon niya. So, pinakawalan na niya. Yan na dyan na, nasa lupa na. Ano ba naman na itago mo muna sa bag mo, tapos itapon mo na lang pagdating mo sa school. Pero yun nga, yung yan yung tungkol naman sa mga basura. Basura ba yun basta ganun itatapon na lang sa sa gilid o Yung sa akin naman kasi 10 years ago, 11 years ago, 2014 ata, yung yung every time na pauwi na ako. May napansin ako na isang lalaki, medyo, may edad na siguro mga 50s, 60s, medyo parating na sa senior. Dala-dala niyang basura. Anong ginawa niya? Malaki yun sing size ng grocery bag, grocery plastic bag na, plastic na na kulay yellow, ayoko naman banggitin. Basta yung ganon na, large size siya. Ay di punong-puno yun. Dami yan. Dala. Anong ginawa? Tinapon sa tulay. Oo, tinapon niya sa tulay. Tapos parang wala nang nangyari. Di ba? Nangyari yon sa, along Buendia Road sa may LRT. Yung may doon, na may doon sa tulay doon, na between sa Buendia na na may pasakay na jeep doon papuntang Quiapo or something. Basta ganoon, may naghahagis ng may naghagis ng basura sa tulay. 11 years ago, diba? Pansin ko 'yun. Baka sabihin niyo, bakit dapat sinita mo yan, ganito, ganyan. Well, gusto ko sana sitahin. Kaso wala akong kapangyarihan doon. Okay? Sorry about that. Okay? At saka, unang-una, wala akong kapangyarihan doon. Pangalawa, wala akong wala akong time. At yung time na yun, di pa malinaw yung cellphone ko noon kasi
ang cellphone ko noon is ano lang, parang VGA pa noon. Okay? So pag binidyo ko talagang black talagang madilim talaga. Hindi katulad yung mga cellphone natin ngayon ang cellphone natin ngayon is kahit madilim kita pa rin. So nonsense din kahit binidyohan ko yan at wala din niya makikita yung ginawa yun. At nakakalungkot kaya ang ending yan, bumabaha. Hanggang ngayon, bumabaha talaga. Tapos sumabay pa na sa mga issues sa mga flood control project, ganyan. Kaya nakakalungkot isipin na ang tanging sisi is gobyerno. Tinawa naman ang daming nagtatapon ng basura. Hindi lang estudyante, pati sa mga individual na tao na wala silang pake sa kapaligiran. Yan nakikita ko sa tuloy natin. Nangyari, tinapon niya dito sa street. Ayun nga. Na alam naman natin na nakaka-contribute yan sa flooding. Kung Exactly. sasabihin natin, ang idadahilan natin, well, isang plastic lang naman yan. Sabihin natin kung lahat ng tao ganyan ang dahilan. Isang plastic lang naman yan, isang plastic lang naman yan, isang plastic lang naman yan. Alam mo, yung plastic na yan, plastic yan, ito ay nakakabala. Kahit yung isang isang ang balat ng candy, nakakaperwisyo yan. Sabi ko sa inyo, kahit isang balat ng candy, nakakaperwisyo na rin yan. Kung hindi kayo nagtatapon ng maayos. Kaya minsan nakakalungkot na yung sinabi ko tungkol sa sinabi ko noon na talagang tinapon niya sa itinapon sa kahit saan kasi ano yung dadahilan mo? Wala namang mangungulekta ng basura diyan na lang ba? Di ba? Nakakalungkot na yung mga ganyang mindset ng tao. Hindi sila yung parang hindi sila yung parang aware sa pinagtatapunan nila. Basta may tapo lang, doon na lang ganyan. Kaya hindi minsan yung time na yun, hindi pa yung time na yun, 11 years old, hindi pa gaano yung sa mga CCTV o at minsan hindi pa tutok doon. Ewan ko. Wala hindi tuloy natin. Ilang tao nagsabi nun? A few minutes after that, may jeep na nagsasakay ng pasahero. Okay. Ngayon, walang kotse sa harap niya. Maluwag. Pero napakabagal niya mag-drive. So, napaka-inconsiderate, di ba? Kasi wala ngang kotse sa harap niya, pero may mga kotse sa likod niya. Pagdating niya sa intersection, imbis na itawid niya muna sa kabila at gumilid siya bago siya mag-antay ng pasahero o magsakay, ang ginawa niya, tinigil niya sa gitna. Tapos nilaban. Oo nga, mayroon ganyan talaga. May mga ang dadahilan sa inyo boss, naghahanap buhay lang ako. Ganyan nga, hanap buhay pa. Talay. Kasi yung kamay niya, sumenyas siya na mag-overtake na kami. Paano kami mag-overtake kung nakabalan ka sa gitna? Oo nga. Now, ano ang lesson dito sa kwento na to? Knowledge doesn't always turn into action, and knowing the rules doesn't always mean you follow those rules. Kasi I assume, dahil mga estudyante sila, aware sila kung ano ang tama at mali. Lagi sila. Don't get me wrong, attorney. Di lahat kasi ng tao hindi aware. Di lahat ng tao ay street smart, 'di ba? Hindi lahat ng lahat ng tao ay wala sila alam. Kasi mostly sa mga kabataan ay talagang tutok sila sa let's say sa pag-aaral. Minsan naman overprotective din sa mga magulang. Kaya yung mga kaya minsan dito na kaya minsan talaga sa ibang sa mga kapaligiran hindi sila aware. Lalo na sa mga magyaya siya sa mga kainan o sa ganito ay lalabas ay ma-expose siya, hindi siya alam na paano
tumawid, yun, yung ano, kaya minsan talaga may mga magulang din na overprotective din. Kaya every time pag magtatawid siya, hindi siya alam yung, paano siya nagtatawid, ganito. Kahit sabihin natin teenager pa yan, hirap din siya. Okay? So, yun. Anong masasabi natin dito? Kailangan nakakalungkot, pero tawag dito na hirap talagang parang ganun sistema, no? Kailangan natin na pag-aralan yung mga ganun pangyayari na yun, na lalo na sa mga teachers dapat turuan ganito sa ganyan, no? Ano yung nakikita natin sa bawat sulok ng mga lugar natin, diba? Hindi katulad noon na parang aware sila sa ganun. Hindi katulad noon na aware sila sa, for example, sa mga transport, iba naman sa mga jeep kasi aware sila sa Di katulad sa ngayon, tutok sila sa social media. Minsan tututok siya, wala silang pake. Iba naman, introvert sila na, yung parang tatawid sila, wala silang pake, ganito, ganyan. Na-observe ko na yan. Oo. Kaya may mga talagang, mga bata talaga. Kaya ang masasabi ko, kailangan talaga, pagtunan ng pansin itong scenario na to. Lalo na sa mga government yan. Ito kasi, this is a perfect example na kulang sa explore ng mga kabataan sa kapaligiran niya. Diba? Although na talagang may mga overprotective talaga sa mga magulang, pero ganun talaga ang mangyayari. Ganito yung parang ganito yung reality ang ating kapaligiran. Lalo na dito sa Metro Manila, buong Pilipinas. Yun lang ang masasabi ko. Yan lang ang masasabi ko sa mga stories sa ayaw ko nang habahin pa. At thank you and thank you Les for sharing your thoughts na. Pero hanggang yun lang. Yun lang ang masasabi ng mga stories na. Thank you and have a great Never Distance. Bye. Bye.